Yo. So, out of nowhere, nakapag-conclude ako. Habang nag-workout, na-conclude ko na masasabi mong i-strive, papunta ka doon sa self-development. So, basically, kapag magulo ka na kalmado ka. Magulo ka kasi ang daming factors na pwedeng sumagi sa'yo. Yung emotion mo, yung iisipin ng iba, kung tama ba yung ginagawa mo, kung you achieve what you're doing, makukuha mo ba yung goal mo, mag-stay on track ka pa ba, magiging decisive ka pa ba. Magulo ka kasi madaming umi-input na information. Pero by the way na nakolek mo yung ideas, na nakikita mo naman na tama, kasi pag sinabi kasi tama, andun kasi yung pang long term siya eh. Hindi siya instant. Kumbaga meron ka pa rin mapupulot. May benefits. After all, yun yung tama. So, kapag magulo ka sa isip mo pero ginagawa mo pa din yung alam mo na pwede makatulong sa'yo, which is inoobserba mo kasi sarili mo eh. Kung ano yung gagawin mo, kung ano yung ginagawa mo, nararamdaman mo, ay paano yung iba pa. So nag-zoom out ka parate. Yun nga lang, makaubo siya ng mental energy kapag kasi simula. Pero by true practice, kaya mo nang pagsabayin. Kausapin yung sarili mo, i-analyze yung sarili mo, kumausap ng ibang tao habang nagkaroon ka ng active listening. Doon ka makakapulot ng lesson kung paano mo ngayon i-apply sa buhay mo. Tapos, maiwasan mo yung kind of mistakes other person na nagawa. Para mong simply in-input yung utak ng ibang tao, hinira mo yung utak nila kapag ka ganun yung sitwasyon. Ganun. So, kalmado ka kasi kahit gaano na kagulo yung utak mo, ato ka pa din sa state na, okay, bang, nangyari, okay, there you go. Parang ganun lang siya. Hindi ka siya masyadong makutikot pa eh. Ewan ko dahil siguro walang ibang tanong o phone pa lang yung kaharap ko. Kapag mag-workout ako, and then nakikinig lang ako, knowledge pa din. Yung input ng knowledge, which is wala naman sa mainstream. And most of the people ay ayaw ng information kasi nga maliit yung span ng attention ng tao. Bakit? Nanab na yung utak. Lobotomization na nangyari. Masyadong distracted. So, yun. It takes time para makuha ko ulit yung tamang sagot dito, pero siguro masasagutan ko to pero hindi ko na makikita sa phone. Hindi ko na siya maki-record. Pero hoping na kapag nasagot ko na to, kapag may kaparehas ako ng sitwasyon, kaya ko na siyang pasimplihan. So, stay up, stay grind, be consistent, hustle na. Bare months na, so 4 months na lang, we'll make it this out. And another year ulit ng sadpak na tayo ng mga maglabas na tayo ng mga experiments natin all throughout your improvements. So, panibago ulit yon, panibagong cycle ulit. Siguro ang pinakamaganda ko na lang siguro masasabi, hindi.
Siguro, hindi siguro. Ang maganda ko na lang masasabi ay i-embrace mo yung journey na kung ano yung gusto mong tahakin. Bakit? Hindi naman lahat ng tao alam din yung ginagawa nila. Yung iba doon, in-input lang sa kanila. Eh ikaw, kapag sinunod mo yung sarili mo, yung conscious state of mind mo, kinalaban mo kung ano yung belief ng nakakarami, doon pa lang, makikita mo na kung mali ba talaga sila o tama ka. Kasi most of the time kapag tama yung ginagawa, hindi ginagawa ng karamihan. Bakit? Kasi kung ano yung tama, yun yung mahirap. Yun yung magbubunga for the longest run. So bakit ang daming hindi tumatakbo? Ang daming hindi kayang umupo and magmasid lang without distraction of phone. Kasi nga, nailagay na nila sa unconscious state of mind din eh. So, gagawin na lang nila yon. Ayaw nila mag-sit with their thoughts. I-embrace yung silence, i-normalize yung kausapin yung sarili, tumira sa utak, habang naobserbahan lahat. Hindi ko alam kung yun yung tamang term na lahat na lang ay tinatanong mo. Kasi lahat may pattern, may reason kapag kami nakita ka. Kapag tinignan mo ng isang tao eh, buhay pa lang siya maglakad, buhay pa lang niya tumingin sa paligid, una niyang gagawin kapag nasa motor, kapag napag ng motor niya, una niyang gagawin kung titignan ba niya yung phone niya, o sa baba siya titingin, o magmamasid muna siya, o nilook up lang muna siya, tapos, alam na niya gagawin niya, sa ngiti pa, wala yun kasama, doon pala makikita mo na kung anong pinagkakaiba ng bawat isa. So, meron yung tinatakasan, yung sarili, nagkakaroon sila ng spotlight effect, akala nila lahat ng tao nakamasid sa kanila, akala nila lahat ng tao nag-observe sa kanila. Pero most of the time, they all don't know what they're doing. Pansin mo na lang kapag sunuran yan eh. Pag may ginawa yung isa, susunod yung isa. Ganon sila eh. Hindi na alam kung sino yung talagang leader. So, kung ikaw, na nasa conscious state of mind ka, alam mo naman na yung tama at mali. Pag gusto mo, yung, alam mo naman na mayroon talagang mapupuntahan. Kapag ka pinagpatuloy mo, doon ka na. Tama nga na walang gumagawa, ibig sabihin, kaya hindi nila ginagawa kasi mahirap. Eh, kahit ikaw, mahihirapan ka. Pilitin mo. Yun nga lang, bagalan mo lang. Bagal. Ah, pwede ka naman siguro pwede kang bumulis pero huwag ka magmadali. Bilisan mo pero huwag ka magmadali. Yun. Bilisan mo yung journey mo sa sarili mo, mind, body, and soul. And then, slow indicator naman eh. Laging indicator naman ng money, success. Pero, ayusin mo yung reputation mo, yung respect mo sa sarili mo. Malalaman mo kapag naayos mo na yung respect mo sa sarili mo, malalaman mo na ano mag-navigate. When do you say no? When do you say yes? And sino ba talaga yung kailangan mong tulungan? Sisingaw at sisingaw sa iyo yung knowledge kapag ang panay ang in-input mo sa sarili mo is knowledge. So, keep it up. Stay sharp. Yan. Yun lang. Iilan lang tayo na nag-i-introspect, nagiging perspective vessel. So, asahan mo na. 99% ng mga kasama mo, hindi ka maintindihan. Kasi nga, sinisik mo yung sarili mo. Okay? Sila nga, hindi ka kilala eh. Akala nila, kilala ka. Maski nga yun, hindi mo nga nasisik yung kung ano yung pagkakilala mo sa sarili mo. So, bago mo i-pursue kung ano yung nasa paligid mo, i-pursue mo yung sarili mo.